long range locator, single antenna, at isang Japanese one na pinusuan po ng ating isang katit. Ganyan po kalakas yung ground. Demo pa rin po ng long range locator, single antenna, at isang Japanese one na pinusuan po ng ating isang katit mula po sa Metro Manila, Mandaluyong City. Ito po yung pinusuan. Ayan, may sandal po siyang haba. At ganoon din po itong ating single antenna. So mga kababayan, mga katits, muli ko pong didimo sa pinusuan po ng ating isang katits, isang Japanese one at isang single antenna. Ito pa rin mga katits. Ito po ay bala-bala. Meron pong babala ko dito. Ito po yung gold na ring na 14 karat. Yan. Gamit po ang isang single antenna. At parehas po ang ating ilulocate. Ito po yung necklace na 14 karats. Gamit po ang single antenna. May bala po siyang 14 karats na ring. Ito pa rin mga katits. Mahalaga pa rin po pagpahid ng antenna sa lupa. Yan. So, yun pa rin po. Tulad pa rin po ng aking mga binabahagi. Yung pagtaas, yung paghawak, yung tamang taas, yan po ay pwede nyo gawin at magkaroon po kayo ng ideya sa akin po mga binabahagi. Yan, may tumakatid pa rin. Yan. Yan po yan, tuturo. Ayan, dyan na po siya tuturo sa atin pong target. Ayan, mabilis siya. Mabilis po yung ating single antenna. Ayan. Pa rin. Pa rin po siya tuturo. Ayan. Ayan, ganyan pa rin. Ayan, ito po yan. Ayan, ganyan po kalakas yung single antenna na kapag marunong ka nang gumamit ay mapapabilis mo na po yung paggalaw niya. Kailangan magkaroon ka po ng magnetic field, ground, at laging practice lang mga kapatid. Practice lang lagi sa paggamit po at pag-aaral ng ating pong single antenna, maging anuman pong locator na inyong hawak. So ito pa rin mga kapatid. Ayan. Doon pa rin po. Ayan. Ang lalim o layo po na kayang abutin ng ating single antenna ay hanggang 800 to 1,000 o higit pa, nakadepende po yan kung wala pong nalulukit sa malapit at nakabase pa rin po yan sa ating bala. So sa lalim naman po, walang estimate na lalim kung gaano po kalalim yung pagkakabaon. Yun po yung estimate na lalim na kayang ilocate ng atin pong single antenna. So yan pa rin. Ayan. Ito pa rin po mga kapatid. Yan pa rin yan. Ayan. Ayan. Ito pa rin. Ayan. Ganun po yan kalakas. Mabilis. Ayan. Practice lang mga kapatid. Ayan. At kapag nasanay na po kayo dyan, display na po yung pagpapagalo natin. Ayan. Para na lang tayo naglalaro. So ito pa rin mga kababayan, mga kapatid, ay aking pong tatapatan. Ito po ang ating dinulocate na yan, ito po yan. Ito pa rin. Kapag natapatan po yan, ito po yung ating, yan, ito po nasa pahan po yung ating target. Ayan. Kapag natapatan po ang ating locator, ay tuloy-tuloy na po yung kanyang pag-ikot. Ayan, tatapatan ko po yan mga kapit. Ganyan po kalakas yung ground natin sa ating pong target. Ayan, sikapin nyo lang mga kababayan, mga kapit, napalakasin nyo po yung inyong ground.
At kapag sanay na po kayo, malakas na po yung inyong ground, yung magnetic nyo, makapagpagalaw po kayo ng ganito. Ayan, ito katis. Ayan. Ito po yung pinusuan ng ating sa kababayan. Wala po sa Metro Manila, Mandaluyong, City. Ayan, ito po mga katis. Ayan. Ito po yung long range locator, single antenna na madali po siyang gamitin, magaan, at mabilis po siya magturo. So kasama po itong Japanese one na pinusuan po ng ating sa katis. Ito po yung Japanese one na napakahalaga na kapag tayo nagsimula maghukay, bago natin bawasan yung lupa at hanggang sa malalim po tayo, mahalaga po ang Japanese one. Hindi po pwedeng wala. Kahit po yung orometer, alin man po sa dalawa, hindi po pwedeng wala. Nagagamit po tayo ng ganito. So mahalaga po ito dahil ito po yung panghuli na sa ilalim kapag meron po tayo itong Japanese one. So ito pa rin mga kabayan, ito pa rin po yung 14 karat. Yan, ito po ay segundo lamang kapag marunong ka magpagalaw. Segundo lang mga katiits, gagalaw po ang ating Japanese one. So sa paggamit po pa rin po mga katiits, mga kababayan, sa lahat po ng ating mga kababayan na nagtatanong sa akin, pag ginamit nyo po ang Japanese one, una po dyan dapat ito po pantay. Yan, pagkapit nyo po dito, pantay po yan. Tapos pag hinawakan mo na po yan, pantay na po dito. Yan, ito pong hilalaki natin. Yan, nakaganyan po yan, tuon. Pero ito po dapat lapat sa handle, gitna ang palm natin. Itong hilalaki, tuon. Ito naman po ground, ito po yung kaliwa. Yan, ito naman po tutuon dito. Tapos ito naman po tutuon dito sa pababa o taas. Ganyan lang po yan. Ang ating pong handle, nakatuon po yan dito. Yan po yung paggamit natin ng Japanese one. Yan. Pantay po dito. Tapos are, dikin po yan, pisil. Ito po yan. At ito rin po yan. Yan, tapos tuon. Ganyan po yan mga kababayan, yung paggamit po natin ng Japanese one. Ito pa rin mga kababayan. Ito po yung aking ilolocate na yan po yan. Yan ang gold niya. Ito po ay 14 karat na necklace. So yan. Una pa rin po niya mga kababayan. Kapag hindi pa po yan nasisintruhan natin, ang pag-ikot ng ating Japanese one ay, kaya pag nasintruhan na po natin yan, counterclockwise po yan, kaliwa. So mga kababayan, mga katis, kailangan nasa loob po tayo ng deteksyon. Pag gagamit po tayo ng patindig, itong Japanese one, dapat nasa loob po tayo ng deteksyon. Saka lang po yan iikot. Pero kapag nasa labas po tayo ng deteksyon, mga katis, ang ground po natin ay nasa labas ng deteksyon. So ibig sabihin yan, turo pa rin po yan kapag gano'n. Kailangan itapat po natin yung sarili natin, yung paa natin sa loob ng deteksyon para yan po ay umikot. Kapag nasa labas po tayo at nakahiga ang atin pong Japanese one, nagtuturo pa rin po yan ng direksyon. So ganito yan mga katis. Yan po yung ating target. Ito po ay segundo lamang. Ayan. Ayan. Ganyan po yan. Ito po ang ating Japanese one. Ganyan po yan. Segundo lang yan. Dito pa rin po mga kababayan. Ayan. Ayan. Malakas po siya. Ganyan po yung paggalaw ng ating Japanese one. Ito mga katiits, mga kababayan, pag tinapatan ko po yan, ito po yan. Yan. Pag tinapatan po yan, ang bounce po ng ating pendulum ay malakas. Yan. Galaw na po ng pendulum yan, mga katiits. Yan po yung pagkakagalaw niya. Yan, ganyan po yan. Ito po yung Japanese one na kapag marunong ka nang gumamit, pag-aralan mo lang mga katiits, segundo lamang. Pag ipinagkaloob mo na, kapag ipinagkaloob po sa iyo yung laro ng isang locator,
Kahit anong locator yan, swerte mo mga katiis. So mga kababayan, mga katiis, maraming salamat po. Pagpalain tayo ng maraming biyaya. At higit po isang magandang kalusugan.